So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, this 2026, i-review ulit natin ang isa sa monster na budget smartphone today, which is a Poco C85. Sobrang mura na smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2026. Tara, talakayin natin. So yun mga ka-J-Vlog, naghahanap ba kayo ng sobrang mura na smartphone na merong malaking battery capacity? Ito na siguro ang para sa inyo, ang Poco C85. So itong smartphone na to ay lumabas noong 2025 at sobrang benta na itong device na to. Kasi unang-unang pinakamalupit dito is yung kanyang battery. So dito ngayong 2026, i-review ulit natin, tatalakayin ulit natin ang Poco C85 para naman refresher course sa atin, di ba? Sa mga naghahanap ng murang smartphone ngayong 2026. So, ang bilis nag 1-1 na, payday ulit. So, dalawa payday, katapusan at 15. So, sa 15, magpe-payday mega sila naman mga idol. And ang nakakatuwa, tuloy ang ligaya, tuloy ang sale. So, dito sa ating voucher, meron po tayo dyan. Pag yung product link natin dyan, tuloy na tuloy pa rin ang voucher natin. So, pag nilik yung product link natin, upon checkout, meron po kayong discount up to 1,000 pesos additional discount yan. So, bukod doon sa sale price niya, meron pa kayong makukuhang discount voucher. Napakalupit, very convenient mga ka-J-Vlog, kaya ano pang hinihintay nyo, ang laki na matitipid nyo dito sa Poco C85. Kasi ang SRP nito, I think daw nagkakamali, nasa 6,000 pesos for the, for the 6 gig 128 and 8 gig 256 is nasa around 7,000 or 8,000 pesos. Nakuha ko noon, di ako nagkakamali noong launch date ng C85, nasa 5,000 plus. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, ngayon 2026, nasa 4,000 plus na lang mga J-Vlog. 4,600 pesos. So, pwede nyo makuha ng 4 to 5,000 pesos ang Poco C85 6 gig 128 na yan. And yung 256 niya, 8 gig 256, pwede nyo makuha ng 5,500. So, 5 to 6,000 pesos. Grabe, hands down sa Poco nakapag-provide. RAM at ROM pa lang, ang sarap ng pakinggan. 'Di ba? Ang sarap ng bilhin kasi ang mura. Biruin mo 4K to 5K, 6 gig 128, yan ay isang magiging advantage na itong device na to sa mga competitors niya dyan. Kasi usually yung mga competitors niya, alam nyo naman, is nag-o-offer ng 4 gig 128, 4 gig 64 gig, like the Oppo A6X, 'di ba? 4 gig 64, Oppo A5X, Oppo A3X, di ba? So, dito kasi 6 gig 128 na mga J-Vlog. Yan yung isa, to be honest, magiging advantage ng Poco C85 sa mga competitors niya. Yan yung lamang niya, RAM. At yung iba kasi, yan yung gusto. Gusto nila ng mas mataas na RAM for future proofing na rin, di ba? Kasi ngayon 2026, alam mo, parang pabigat na ng pabigat ang ginagawa natin sa smartphone, pabigat na ng pabigat ang mga apps. Usually, kailangan na ng mas larger RAM pag naglalaro. Ito ang magandang sa inyo suggest. Hindi lang yun, ang laki rin ng display nito mga idol. So, ang display nito is 6.9 inches HD plus 720p resolution. At ang maganda kasi sa screen nito, hindi siya pahaba. Kasi usually, ang mga display ng smartphones today, like the Transsion, yung mga ganyan, is pahaba yung display nila, 6.9. Ito kasi yung 6.9 neto, palapad. Ito yung mga aspect ratio dati. Dati kasi, ang mga smartphone, palakihan sila ng screen, palaparan sila. Ngayon kasi pahabaan. Kasi yung aspect ratio ngayon is iba na, 16:9 na, diba? So, yes, when it comes sa, na-miss ko lang yung ganong form factor. Na-miss ko lang yung ganong ratio ng smartphone. And, nung naglaro ako dito or nanood, is okay. Maganda naman. At very comfortable. Maganda yung grip ko pag naglalaro ako ng ML dito sa Poco C85. And ang ganda ng viewing experience. Nagustuhan ko naman siya. So kung naghanap kayo ng smartphone na merong malaking display, ito na ang solusyon. Mura na nga, ang laki pa ng display. And when it comes sa resolution, very normal na yung HD plus 720p for its price. No worries about yan. Ang maganda rin doon, refresh rate niya is mataas, 120Hz screen refresh rate. Sa processor, I know dito kayo nagda-doubt, pero hindi ko alam kung bakit. Kasi, syempre, when buying a smartphone, always look kung magkano nyo lang nakuha. Doon lang naman kayo magdedepende.
Ang dami nagrereklamo sa G81 Ultra, hindi ko alam kung bakit. Magreklamo kayo kung nakuha nyo G81 Ultra ng 6K, 7K. Ganun naman ang SRP niya. So, it's a big no-no or hindi siya perfect fit. Kasi usually, meron tayong nakikita 6K price tag, G99, G100, and G200. Given. Pero kung nakuha nyo naman ng sale price, mga idol, di ba? Sa online kasi, hindi naman ganun nagbabago ang price niyan. Parati ang mababa. Kaya dito lang kayo bibili. Kung 4 to 5,000 pesos, G81 Ultra, sulit na yan. Mas okay na yan compare sa mga ibang Unisoc, to be honest. At naglaro naman tayo dito. So far, so good naman ang performance niya. Merong sluggish when it comes sa mga heavy games like Genshin or WoWa. Expect na natin yan na sobrang bigat ng mga games. Syempre, mas marerecommend ko siya sa mga basic games or yung mga light modern games like ML, and mga MOBA games kumbaga. So ML, Honor of Kings, okay na okay siya, and even COD. So may enjoy nyo na maglaro dito kasi ang laki ng display niya. Hindi po siya mabagal na smartphone. Kahit pa mga casual things, mapoprovide naman neto or magagawa niya naman ng walang any hassle, okay? So, for a price tag na 4 to 5,000 pesos, yung processor niya is okay. Hindi po mabagal. Usapang camera tayo. As you can see, when it comes sa camera neto, mukhang madami, di ba, pag malayuan. Pero in reality, saan talaga gumagana dyan yung 50 megapixel main camera niya. So, yung secondary lens is an auxiliary lens na very, very useless. So, kung magfe-flex naman kayo ng dual camera, syempre, you need naman na lens yung yung nagagamit. So, dito, auxiliary lens, sabihin na nating design or props lang siya. Pero yung camera niya, for its price, it can give, good, photos. Hindi naman siya pangit. Quality wise, color accuracy, okay rin naman siya. Maganda rin naman kahit papaan. Front facing camera is very basic, 8 megapixel. For its price din, hindi naman din malabo. Maganda rin naman. Especially, pinaka the best while taking photos talaga is outdoor. Natural light, kumbaga. Ang ganda pag maganda yung tama ng ilaw nyo, ang ganda nung mapoprovide yung photos. So, syempre, kumbaga sa outdoor, makakapag-provide siya ng mga outstanding photo quality. Meron kasi ako natatry na iba na kahit nasa outdoor, medyo, alam mo na yun, literal na hindi maganda. So, dito sa Poco C85, all goods naman yan. Ito na. Battery, 6,000 mAh, non-removable battery. So, yan yung magiging advantage din ng Poco C85. And I know yan din yung mapupusuan o na specification ng consumer. Kasi karamihan ng consumer natin, yan na, battery pa rin ang gusto nila. So dito, 6,000, makunat yung battery niyan kasi nung naglaro ako dito, ang tagal niya rin malobat in fairness. And of course, nung nagda-download ako ng mga heavy games like WoWa or Genshin, standby time, matagal. All goods ang battery, hindi lang naman perfect i-recommend ang kanyang battery capacity sa mga naglalaro. Sa mga nagtatrabaho, main tool nila for work is smartphone. Yan, the best ang Poco C85 sa inyo. Mura na nga, ang laki pa ng battery, ang bilis pa mag-charge, 33 watt. Yan ang pinaka-perfect na terno ng 6K mAh battery. At least minimum na pwede nating iterno dito sa Poco C85. Yan lang mga ka-J-Vlog. Kasi siguro pag 33 watts mo yan tinerno, 1 hour and a half, full charge na tong si Poco C85. Kasi mabilis naman ang 33 watts, very convenient. Kasi pag tinerno mo yung 5K sa 33 watts, less than 1 hour full charge niya. So dito, siguro mga 1 hour 30 minutes. It is powered ng Android 15 with HyperOS 2. So malakas din naman ng kutob ko na ito si Poco C85 ay may update din naman to sa sa Android 16. Yes, meron din naman mga history si Poco na nag-update ng mga budget smartphones sila. Malakas naman ng kutob ko ma-update to sa HyperOS 3. So again, yun nga, sinabi ko, let's hope na naayos nila yung mga too much bloatware na nangyayari sa HyperOS ngayon, di ba? Pero again, HyperOS is a good UI. Maganda naman siya, kumbaga user-friendly, and yan yung pinaka-favorite UI ng father ko sa Xiaomi siya or HyperOS. So, okay naman kumbaga when it comes sa pagiging, what do you call this one, yung sa update, dun naman kilala si Poco na meron silang na ginagawa pagdating sa mga older smartphone nila, hindi naman nila nakakalimutan. So longevity, asahan nyo matagal din magagamit ang Poco C85. So hopefully rin naman, fingers crossed, na
pag na-update, hindi bumagal. Kasi marami na tayo nakikitang issue ng ganyan na bumabagal na smartphone. Pero, based on experience ko sa Xiaomi Redmi Note 14, hindi naman po bumagal yung device ng in-update sa Android 15. Kasi from Android 14 to Android 15, and meron pa yan mga Android 16 and Android 17. So, yun naman, sana yun lang yung ma-promise nila. In-update yung software, hindi po bumagal yung device. And si Poco C85 for 4,000 pesos, IP64 water dust resistant, is magandang feature. Kasi yun nga, yung nakikita ko talaga yung mga iba nating riders or motor taxi riders pag ginagamit as a navigating tool ng smartphone, naka-plastic. So at least dito sa Poco C85 hindi nyo nagagawin yan kasi pag naulanan yan hindi po masisira yan, may protection sa dyan dahil mataas yung IP rating niya. Pero again, iba po usapan pag nasubmerge sa water, hindi po siya pwedeng masubmerge sa water dahil mababa pa ang kanyang IP rating. So for example, yung smartphone nyo nandyan natapunan ng beer, di ba? Natapunan ng tubig. Sa mga ganyang protection, meron yang si Poco C85. For example, sabihin na natin accidental drop. Sobrang saglit nyo lang nalublob. Given, pwede yan. Pero pag siguro tumagal ng 1 minute, there's a possibility mo-compromise yung smartphone nyo. Kasi kaya ako parati ini-explain ng IP rating. Medyo nadidisappoint ako sa mga ibang creators. Basta narinig nilang water resistant, minamarket na nilulublob agad sa tubig. Hindi. Tignan nyo muna yung rating yan. Kasi kawawa naman yung consumer na bibili niyan. Naisipin niya pag nakita, ay pwede pala malublob to si Idol, nilublob mo. Kawawa naman siya kasi walang warranty sa water damage. So at least dapat ma-educate natin ang mga consumers natin ng properly or yung talagang tama. Kasi yung mga IP rating na yan, dyan po tayo nagdedepende kung pwedeng masubmerge or hindi ang isang smartphone. Okay? So again, ang pwede po masubmerge sa water is IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating review ulit sa Poco C85, isang napakasulit na smartphone ngayon 2026. Panigurado matagal tong magiging available. Let's hope na mas maging mura pa, 'di ba? Pero sobrang mura na neto ngayon kasi last year nakuha ko to 5 plus, ngayon 4 plus na lang. Grab nyo na yung chance yung makuha to na sobrang mura dito sa ating View Products. Again, meron pa yung special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos.